Kamusta po kayo? Ako po si Dr. Ricardo Santos. Inilaan ko po ang aking buong karera sa pagtulong sa mga kalalakihan, lalo na sa ating mga senior, na harapin ang mga hamon at oportunidad sa kalusugan na kaakibat ng pagtanda. Sa loob ng maraming taon, nakasalamuha ko po ng malapitan ang mga nakatatandang lalaki at naiintindihan ko po ang mga alalahanin ng marami sa inyo, lalo na pagdating sa kalusugang sekswal at sigla. Ngayon, nais ko pong pag-usapan ang isang paksa na madalas nababalot ng maling impormasyon at katahimikan, ngunit napakahalaga para sa pangkalahatang kagalingan. Nalinlang po kayo. Sa loob ng maraming dekada, sinabihan ang mga kalalakihang lampas 60 anyos na huli na ang lahat para mapabuti ang kanilang kalusugang sekswal, na ang pagliit ng sukat, mahinang pagganap at nawawalang kumpiyansa ay bahagi lamang ng pagtanda. Isa po iyong kasinungalingan. At ngayon narito po ako para patunayan na mali iyon. Bilang isang espesyalista sa kalusugan ng kalalakihan na may higit sa 30 taong klinikal na karanasan, natulungan ko po ang maraming kalalakihan na maibalik ang kanilang lakas, sigla at oo, kahit na ang paghaba ng kanilang ari hanggang sa kanilang edad na 60 siyensada at higit pa. Paano kung sabihin ko po sa inyo na ang susi sa mas mahaba, mas buo at mas mukhang kabataang ari ay hindi operasyon, hindi tableta, at hindi nangangailangan ng anumang bagay na hindi ninyo pa naririnig, ginagamit lang sa ibang paraan. Yan po ang bahaging hindi kailanman sinasabi sa mga nakatatandang lalaki hanggang ngayon. Sa artikulong ito, gagabayan ko po kayo sa 5 makapangyarihan at siyentipikong napatunayang mga sikreto na hindi lamang nagpapanatili, kundi maaari pang magpahaba ng inyong ari pagkatapos ng edad sa esponda. Ito po ang mga sikretong isinusumpa ng libo-libo kong mga pasyenteng senior na nagpabago ng kanilang buhay. Ang ikatlong sikreto po ang siyang pinakikinagugulat ng karamihan sa mga lalaki. Ito'y isang bagay na magagawa ninyo sa loob lamang ng wala pang 5 minuto bawat araw at nagtitrigger ito ng natural na pagtugon sa paglaki na nakalimutan na ng inyong katawan na kaya pa pala nito. Malalaman po natin iyan mamaya. Sa paglipas ng mga taon, nakausap ko po ang daan-daang kalalakihan sa kanilang edad na 16-70 at higit pa na tahimik na nagtatanong ng parehong katanungan. Normal po ba na parang lumiliit na ang nasa ibaba ko? Ang sagot ko po ay palaging pareho. Oo, karaniwan po iyan. Ngunit hindi po iyan permanente. Sa katunayan, ang pinakaunang hakbang para maibalik ang sukat, kumpiyansa at lakas ay nagsisimula sa loob mismo ng inyong katawan sa pamamagitan ng pagbabaligtad sa tinatawag kong paghinto ng pelvic o pelvic shutdown. Ating suriin ng mas malapitan kung paano ito gumagana at kung paano ito bubuksan. Unang sikreto, baligtarin ang pelvic shutdown gamit ang mga ehersisyong nakatarget sa daloy ng dugo. Naaalala ko po ang isang partikular na pasyente, si Mang Danilo Asan Otoko Anyos, isang retiradong karpintero. Pumasok po siya sa aking klinika na lupaypay ang mga balikat, mahina ang boses at umiiwas sa tingin. Pagkatapos ng ilang pag-aatubili sa wakas,
ay sinabi niya, "Dok, tingin ko po, lumiliit ang nasa ibaba ko. Ayaw ko po sanang sabihin, pero nanunumpa po ako, hindi na siya tulad ng dati." Ang inilarawan po ni Mang Danilo ay isang bagay na paulit-ulit ko nang narinig mula sa mga lalaking kaedad niya. At ang totoo po, tama siya. Lumiliit nga siya, ngunit hindi sa paraang kinatatakutan niya. Hindi po iyon sakit. Hindi po iyon permanente. Iyon po ang tinatawag kong pelvic shutdown. Alam niyo po, pagkatapos ng edad 60, maraming nagsisimulang magbago sa katawan ng isang lalaki. Ang daloy ng dugo ay nagiging hindi na gaanong episyente. Ang mga kalamnan na sumusuporta sa ibabang bahagi ng balakang, iyong mga responsable para sa sexual na paggana kontrol sa pag-ihi at maging sa hitsura ng sukat, ay nagsisimulang humina. Sa paglipas ng panahon, ang mga pagbabagong ito ay nagiging sanhi ng pagkakatanggap ng mga tissue sa ari ng mas kaunting oxygen, mas kaunting dugong mayaman sa sustansya, at mas kaunting stimulasyon. At kapag nangyari iyon, ang mga bagay-bagay ay nagsisimulang umurong dahan-dahan tahimik. Ngunit narito po ang hindi napagtatanto ng karamihan sa mga lalaki, maaari niyo po itong baligtarin. Hindi sa pamamagitan ng tableta, hindi sa operasyon, kundi sa tamang uri ng nakatarget na ehersisyo, isang ganap na natural na pamamaraan na ginagamit na sa mga klinikal na setting sa loob ng mga dekada. Ang tinutukoy ko po ay ang pagsasanay sa mga kalamnan ng pelvic floor o PFMT. Karamihan po ay tinatawag itong Kegels at karaniwan nilang iniuugnay ito sa mga kababaihan, ngunit mayroon din pong mga kalamnan sa pelvic floor ang mga kalalakihan. At ang pagpapalakas sa mga kalamnang iyon ay maaaring lubos na mapabuti ang daloy ng dugo, katigasan, pakiramdam, at pati na ang haba. Ito po ay isang bagay na personal kong itinuro sa daan-daang kalalakihan sa kanilang edad na 60, 70 at maging sa kanilang 80s. Ang mga resulta po ay madalas na walang iba kundi nakapagpapabago ng buhay. Hayaan niyo po akong ipaliwanag ito ng simple para masubukan ninyo ito sa bahay. Una, hanapin ang kalamnan na ginagamit ninyo kapag sinusubukang pigilan ang pag-ihi sa kalagitnaan. Iyan po ang inyong pelvic floor. Pipigilin niyo po ang kalamnang iyon ng marahan, ngunit matatag sa loob ng mga gimko segundo, pagkatapos ay bibitawan. Uulitin niyo po iyan ng 10 hanggang 15 beses, ideal na 2 hanggang 3 set bawat araw. Mas gusto ng ilang lalaki na gawin ito habang nakaupo sa isang silya, ang iba naman ay nakahiga. Walang maling paraan basta't magiging tuloy-tuloy po kayo. Ilang minuto lang po ito bawat araw. Ang ginagawa po nito ay 2. Una, muli nitong pinapagana ang daloy ng dugo sa buong rehiyon ng pelvic na muling nagbibigay ng oxygen sa tissue na maaaring nagsimula ng manghina dahil sa maraming taon ng hindi paggamit. Pangalawa, pinapalakas nito ang parang duyan ng mga kalamnan na sumusuporta sa puno ng ari. Ang lakas na iyon ay nagreresulta sa pinahusay na suporta at mas mahusay na pagpapanatili ng dugo na nangangahulugang mas matigas, mas buong mga ereksyon at isang kitang-kitang pagbabalik sa haba. Si Mang Danilo, ang pasyenteng nabanggit ko kanina, ay sinimulang gawin ito
tuwing umaga kasabay ng kanyang kape, 5 minuto lang bawat araw. Bumalik po siya pagkalipas ng 3 buwan na may ngiti sa kanyang muka at masigla ang pagkilos. Hindi lang niya naibalik ang kanyang kumpiyansa. Nakabawi po siya ng halos 2.5 sentimetro, halos 1 pulgada sa haba, ng natural nang walang kahit isang reseta. Ngayon, nais ko pong linawin, hindi po ito isang magic trick. Hindi po kayo magigising bukas na 25 anyos na ulit. Ngunit ang mapapansin niyo po sa paglipas ng panahon ay magsisimula kayong makaramdam na mas buhay. Makakakita po kayo ng mga pagbabago. Makararanas po kayo ng panibagong pakiramdam ng kontrol sa inyong sariling katawan. At para sa maraming lalaki, iyon pa lamang ay sulit na. Mayroong isang bagay na nakapagpapalakas ng loob sa kaalaman na hindi nyo kailangang umasa sa mga panlabas na solusyon para mabawi ang inyong pagkalalaki. Na naaalala pa ng inyong katawan kung paano lumaki, kung paano lumawak, kung paano gumanap. Kailangan nyo lang po itong paalalahanan. Ang pagsasanay sa pelvic floor ang paalalang iyon. Ngunit dito po nagiging mas interesante. Paano kung sabihin ko po sa inyo na para sa ilang lalaki, kahit na bumuti na ang daloy ng dugo, hindi pa rin nila nakikita ang kanilang buong potensyal na naibalik. Iyan po ay dahil sa isang mas malalim na salik sa istruktura, isang bagay na nakatago sa ilalim lamang ng balat, na tahimik, na pumipigil sa inyong haba kahit na malakas ang inyong daloy ng dugo. Ang susunod na sikretong ito ay isang bagay na iilan lang na doktor ang tumatalakay. Kabilang dito ang isang bahagi ng inyong katawan na hindi alam ng karamihan sa mga lalaki na umiiral. At kapag natutunan niyo po kung paano ito gamitin ng marahan at ligtas, maaari niyong mabuksan ang haba na nakatago sa loob ng maraming taon. Pag-usapan po natin ang litid na nagpapaikli ng inyong sukat nang hindi nyo namamalayan. Ikalawang sikreto, ligtas na pag-uunat ng mga litid ng walang operasyon. May isang bahagi po sa anatomya ng lalaki na halos walang sinumang nagsasalita tungkol dito. Hindi sa TV, hindi sa mga pangunahing gabay sa kalusugan, at kahit na sa karamihan ng mga opisina ng doktor. Ngunit sa aking 30 taon ng pagtatrabaho sa mga kalalakihang lampas, 60, paulit-ulit ko pong nakita kung paano ang isang nakatagong istrukturang ito ay gumaganap ng malaking papel sa pagkawala at potensyal na pagbawi ng haba ng ari. Ito po ay tinatawag na suspensory ligament, at malamang ay hindi nyo pa ito narinig. Kapag una ko po itong ipinapaliwanag sa mga pasyente, karamihan ay nagugulat. Naaalala ko po ang isang Ginoo, si Mang Geraldo, 72 anyos, isang retiradong veterano ng Navy na nanlaki ang mga mata. At sinabing, ibig niyo pong sabihin, bahagi ng sukat ko ay pinipigilan lang sa loob ng katawan ko. Ang totoo po, oo, sa maraming kaso ay ganoon nga. Ang litid na ito, ang suspensory ligament, ang siyang nagkokonekta sa katawan ng ari sa inyong buto sa singit pubic bone. Gumagana ito na parang isang tali na nag-aangkla sa ari sa lugar nito sa loob ng katawan. Ang hindi po napagtatanto ng karamihan sa mga lalaki ay isang makabuluhang bahagi ng haba ng kanilang ari
ay talagang umaabot sa loob ng katawan hanggang sa 2.5 sentimetro, mga 1 pulgada o higit pa sa ilang kaso. Kapag ang suspensory ligament ay sumisikip sa paglipas ng panahon, lalo na dahil sa pagtanda, nabawasang sexual na aktibidad o matagal na pag-upo, ang panloob na bahaging iyon ay nagiging hindi na gaanong naa-access. Sa paningin at sa paggana, ang ari ay mukhang mas maikli kahit na walang teknikal na nawawala. Napansin po ni Mang Heraldo ang pagbabago sa paglipas ng mga taon. Sinubukan niya ang iba't ibang tableta, mamahaling kagamitan, kahit na mga herbal na remedyo, ngunit walang nakatulong. Nang maipaliwanag ko ang papel ng litid, tinanong niya ako ng tanong na kalaunan ay itinatanong ng bawat lalaki, "Maaayos ko po ba ito?" At ang sagot po ay oo, nang marahan ligtas ng walang operasyon. Ang kinakailangan po ay isang metodolohikal na proseso ng pang-araw-araw na manual na pag-uunat na nakatuon sa pagluwag ng litid na iyon at paghikayat sa katawan na ipakita ang higit pa sa kung ano ang naroroon na. Hindi po ito masakit. Hindi ito nagsasangkot ng puwersa. Ito po ay tungkol sa pagiging tuloy-tuloy, pasensya at intensyon. Narito po kung paano ko ito madalas ipinapaliwanag sa aking klinika at kung paano ko ito ibinahagi kay Mang Heraldo. Tulad ng isang masikip na hamstring na maaaring maunat sa paglipas ng panahon gamit ang marahang paggalaw, ganoon din po ang litid na ito. Ang susi po ay ang pagpapainit muna sa lugar, karaniwan ay gamit ang isang maligamgam na tuwalya o ilang minuto sa paliguan para mapabuti ang pagiging flexible ng tissue. Pagkatapos, gamit ang isang marahang pag-uunat palabas ng malambot na ari flaxseed penis, hawakan ng mga 30 segundo bawat beses. Bitawan. Magpahinga. Ulitin ng ilang beses. Sa loob ng ilang linggo at buwan, ang tissue ay nagsisimulang tumugon. Ang nagpapalaka sa prosesong ito ay hindi lamang ang pisikal na pagbabago. Ito po ang psikolohikal na pagbabago. Para sa maraming lalaki, ito ay nagiging isang sandali ng muling pagkakaroon ng kontrol sa kanilang mga katawan. Hindi po ito tungkol sa vanity. Ito po ay tungkol sa pakiramdam na ikaw ulit mismo, pakiramdam na naroroon, pakiramdam na buo. Bumalik po si Mang Heraldo pagkatapos ng 8 linggo na may tahimik na ngiti. Hindi siya gaanong nagsalita noong una, ngunit iniabot niya sa akin ang isang maliit na piraso ng papel. Nakasulat doon ang numerong 1.9, halos 2 sentimetro, mga 9 pulgada. Iyon po ang nadagdag niya sa kitang-kitang haba mula nang simulan niya ang mga pag-uunat. Hindi po ako naniwala hanggang sa sinukat ko, sabi niya. At pagkatapos ay sinukat ko ulit, pareho ang resulta. Ngayon, magiging tapat po ako. Hindi lahat ng lalaki ay nakakakita ng eksaktong parehong resulta. Lahat po tayo ay may iba't ibang panimulang punto. Ngunit ang pinakamahalaga po ay hindi lamang ang numero. Ito po ang pagbabalik ng posibilidad ng pag-asa. Iyong pakiramdam na ang inyong katawan ay hindi bumabagsak, kundi kaya pa ring lumaki, kaya pa ring magbago. At narito po ang bahaging mas nakahihikayat. Dito, ang pag-uunat ng suspensory ligament ay hindi lamang nagpapahaba. Nakakatulong din itong mapabuti ang anggulo ng ereksyon at pagganap.
Habang nagiging mas flexible ang litid ang mga ereksyon, ay hindi gaanong nahihila papasok. At ang resulta ay isang mas natural na pag-usli, palabas isang bagay na inakala ng maraming nakatatandang lalaki na nawala na nila ng tuluyan. Ngunit gaano man kaepektibo ang sikretong ito, mayroon pa pong ibang kailangan niyong malaman. Dahil ang pagiging flexible ng litid at daloy ng dugo ay bahagi lamang ng kwento. May isa pang salik sa loob ng inyong sistema na tumutukoy kung gaano ka-responsive ang inyong katawan sa mga pamamaraang ito. Naiimpluwensyahan nito ang inyong tissue regeneration, ang inyong enerhiya at maging ang inyong mga morning arousal. At ang nakakagulat na bagay, wala po itong kinalaman sa mga ehersisyo o pag-uunat. Lahat po ito ay may kinalaman sa kung kailan kayo kumakain at kung paano kayo natutulog. Hayaan niyo po akong ipakita kung paano ang maliliit na pagbabago sa inyong pang-araw-araw na gawain nang walang anumang tableta o suplemento ay maaaring lubos na mapalakas ang inyong natural na testosterone at mapabilis ang inyong pag-unlad sa paglaki mula sa loob palabas. Ikatlong sikreto, palakasin ang natural na testosterone sa pamamagitan ng tamang oras ng pagkain at pagtulog. Hindi ko po malilimutan si Mang Roberto. Siya po ay 82 anyos, diborsyado at kasisimula pa lang makipag-date ulit pagkatapos ng halos isang dekada ng pag-iisa. Pumasok po siya sa aking opisina na may mahinahong ngiti, ngunit sa ilalim noon, nakikita ko ang bigat na kanyang dinadala. Sinabi niya sa akin, "Doc, hindi ko na po nararamdaman na lalaki pa ako. Hindi naman po ako eksaktong pagod. Parang wala lang po ako roon. Hindi po ako nagigising na malakas o handa at nanunumpa po ako parang lumiliit na lahat sa akin." Ang kwento po ni Mang Roberto ay sobrang karaniwan at nakakadurog ng puso. Nakikita ko po ito sa mga lalaking ginugol ang kanilang buhay sa pagtatrabaho, pagpapalaki ng pamilya, pagdadala ng responsibilidad. Sa isang punto, ang kanilang sariling sigla ay napapabayaan at pagkatapos ay magigising sila isang araw at magtataka kung saan napunta ang lahat. Iyong tahimik na apoy sa kalooban ang bahagi natin na nagpaparamdam sa ating kabataan, kumpiyansa, puno ng gana, ito'y humihina. Ngunit narito po ang bahaging hindi naiintindihan ng maraming lalaki, ang pakiramdam na ito ay hindi lamang nasa inyong isip. Ito po ay hormonal. Partikular ito'y nakatali sa inyong testosterone at mas partikular pa sa kung paano gumagawa at nagpoprotekta ang inyong katawan sa testosterone na iyon habang kayo ay tumatanda. Karamihan po sa mga lalaki ay iniisip na hindi maiiwasan ang pagkawala ng testosterone. At bagamat totoo na ang mga antas ay natural na nagsisimulang bumaba pagkatapos ng edad 30, hindi po ibig sabihin nito na wala na kayong magagawa. Sa katunayan, dalawa sa pinaka-napapabayaan at nakokontrol na mga salik na nakaka-impluwensya sa inyong testosterone ay napakasimple kung kailan kayo kumakain at kung paano kayo natutulog. Magsimula po tayo sa pagkain. Ang hormonal rhythm ng inyong katawan ay malalim na konektado sa inyong siklo ng pagkain. Sa paglipas ng mga taon, pinag-aralan ko po ang mga epekto ng time-restricted eating
na tinatawag na ngayon ng ilan na intermittent fasting sa mga hormone ng lalaki. Ang nalaman po namin ay ang paglilimita sa inyong pagkain sa loob ng 10 oras na bintana sa maghapon ay maaaring makabuluhang mapabuti ang natural na antas ng testosterone. Para kay Mang Roberto, nangahulugan po iyon ng pagsisimula ng almusal bandang autumn na pulo at pagtatapos ng hapunan ng walang late night snacking, walang hating gabing bowl ng cereal, pagbibigay lang sa kanyang katawan ng isang pare-parehong ritmo. Sa loob ng ilang linggo, nagsimula siyang makapansin ng mga pagbabago. Tumaas ang kanyang enerhiya. Nagigising siya na may mas maraming gana. Sinabi pa niya, hindi ko po alam kung guni-guni ko lang, pero parang mas buo ang nasa ibaba ko. Hindi po niya iyon guni-guni. Mahalaga po ang testosterone sa kalusugan ng ari. Sinusuportahan nito ang tissue, ang daloy ng dugo, at ang pagiging elastiko na nag-aambag sa parehong paggana at haba. Kapag bumababa ang mga antas, nagsisimulang manghina ang tissue, at ganoon din ang kalidad ng inyong ereksyon. Kaya mahalaga po ang pagkain sa isang pare-parehong schedule. Pinapatatag nito ang inyong insulin at cortisol na siya namang sumusuporta sa testosterone. Ngayon, pag-usapan po natin ang pagtulog. Kung may isang bagay po akong nais na seryosohin ng bawat lalaking lampas si Sintana, ito po iyon ang malalim at walang patid na pagtulog ay isa sa pinakamakapangyarihang pampalakas ng testosterone na mayroon kayo. Karamihan sa produksyon ng testosterone ay nangyayari sa gabi sa mga pinakamalalim na yugto ng pagtulog. Kung 5 o 6 na oras lang ang inyong tulog o kung nagigising kayo ng maraming beses, pinuputol nyo ang kakayahan ng inyong katawan na mag-regenerate. Si Mang Roberto po ay nag-a-average ng mga 5.5 oras bawat gabi. Sinisisi niya ito sa edad, sinasabing hindi na raw siya makatulog ng mahimbing. Hiniling ko po sa kanya na subukan ang ilang pagbabago. Walang screen 1 oras, bago matulog, walang caffeine, pagkatapos ng 2 at panatilihing madilim at malamig ang silid tulugan. Sa loob ng 2 linggo, natutulog na siya ng malapit sa 7 oras. At hindi nagtagal pagkatapos noon, nagsimula siyang makaranas ng mas malalakas na morning erection, isang senyales na bumabalik na ang kanyang natural na hormonal cycle. Ang mga pagbabagong ito, pag-ooras ng pagkain at pagbibigay prioridad sa pahinga, ay hindi lamang nagpaparamdam sa inyo na mas mabuti. Inilalatag po nila ang pundasyon para sa paglaki. Lumilikha sila ng panloob na kapaligiran na kailangan ng inyong katawan para tumugon sa lahat ng iba pa nating napag-usapan, ang mga pag-uunat, ang pagsasanay sa pelvic, ang mindset. Kung walang testosterone, wala sa mga iyon ang gaganan ng kasinghusay ng nararapat. At narito po ang isang bagay na nais kong bigyang diin, hindi po ito tungkol sa paghahabol sa inyong kabataan. Ito po ay tungkol sa muling pagbawi sa bahagi ninyo na nais pa ring makaramdam na konektado, may kakayahan kanais-nais. Hindi po kayo sira. Hindi nyo po kailangan ng sintetikong mga hormone o mga milagrong gamot. Alam pa rin ng inyong katawan
kung paano gumaling at umunlad. Kailangan lang po nito ng pagkakataon. Bumalik po si Mang Roberto para sa isang follow-up visit pagkatapos ng 3 buwan. Tumaas ang kanyang testosterone ng halos 20% nang walang anumang suplemento. Mukha siyang mas matalas, mas maliwanag ang kanyang mga mata, at lumapit siya na may tahimik na kumpiyansa na hindi ko pa nakita noon. Pakiramdam ko po, lalaki na ulit ako, sabi niya sa akin. Isang tunay na lalaki, hindi isang lumang bersyon ng sarili ko. Iyan po ang posible kapag nagtatrabaho tayo kasama ang katawan, hindi laban dito. Ngunit kahit nabalanse na ang mga hormone at naibalik na ang sirkulasyon, mayroon pa ring isang hamon na kinakaharap ng maraming lalaki, isa na bihirang nila nakikita na darating. Ito po ay tahimik, banayad, at nagdudulot ng pagliit nang hindi man lang nila namamalayan. Wala po itong kinalaman sa testosterone at lahat ay may kinalaman sa temperatura. Hayaan niyo po akong ipakita kung paano ang init o simpleng init ay makakatulong na gisingin ang tissue na natutulog at buksan ang haba na tahimik na nawala sa paglipas ng mga taon. Ika-4 na sikreto, gamitin ang heat therapy para gisingin ang mga lumiliit na tissue. Ilang taglamig na ang nakalipas nagsasalita po ako sa isang seminar tungkol sa kalusugan ng kalalakihan. Pagkatapos ng talumpati isang lalaki na nagngangalang Mang Gerardo, 74 anyos, mahinahon magsalita at nakasuot ng wool na blazer ang lumapit sa akin. Yumuko po siya at sinabing, Doc, nagawa ko na po ang mga pag-uunat mga ehersisyo at nagtrabaho na rin po ako sa aking pagtulog tulad ng iminungkahi ninyo. Mas maayos na po ang mga bagay, oo, pero parang may naninigas pa rin manhid. Parang nandoon nga, pero hindi lubos na nandoon. Alam na alam ko po ang ibig niyang sabihin. Ito'y isang bagay na paulit-ulit ko nang narinig mula sa mga nakatatandang lalaki na umunlad na, ngunit pakiramdam nila ay may hadlang pa rin, parang may hindi pa rin nagigising. Tiningnan ko po si Mang Gerardo sa mata at sinabing pag-usapan po natin ang init. Ngayon, hindi po ako tumutukoy sa mga sauna session o mga heating pad para sa inyong likod. Ang tinutukoy ko po ay ang paglalagay ng init ng direkta sa tissue na malamig, naninigas at nakalimutan na sa loob ng maraming taon. Alam niyo po, hindi na pagtatanto ng karamihan sa mga lalaki na ang tissue ng ari tulad ng mga kalamnan, litid at daluyan ng dugo ay lubos na sensitibo sa temperatura. At habang tayo ay tumatanda, ang mahinang sirkulasyon, kawalan ng aktibidad at mas malamig na panloob na temperatura ay nagiging sanhi ng paninikip, paninigas at pag-urong ng mga malalambot na tissue. Isipin po ninyo, ang inyong mga kamay sa taglamig, naninigas sila, umuurong papasok, nawawalan ng flexibility. Ganoon din po ang nangyayari sa ibaba ng baywang, lalo na kung walang regular na pagka-arouse o stimulasyon. Kapag ang tissue ay malamig at hindi nagagamit, ito'y sumisikip sa paglipas ng panahon. Ang mababang antas ng paninikip na ito ay nagiging bagong normal, at iyon sa maraming kaso ang inilalarawan ng mga lalaki bilang pagliit. Ngunit narito po ang magandang balita, tulad ng pagpapainit sa malamig na mga kalamnan bago mag-ehersisyo,
Maaari niyo pong dahan-dahang painitin at muling ikondisyon ang tissue ng ari. At kapag ginawa niyo po iyon, maaaring magulat kayo kung gaano ito nagiging mas responsive, malambot, at oo, kitang-kitang mas mahaba. Kay Mang Gerardo, ipinakilala ko ang isang simpleng ritual gabi-gabi na tinatawag kong thermal recovery. Wala po itong kagarbuhan, isang maligamgam na bimpo o maliit na tuwalya lamang na binabad sa komportableng mainit na tubig, hindi nakakapaso, na ibinabalot sa puno at katawan ng ari sa loob ng 5 hanggang 10 minuto. Ang layunin po ay hindi lamang para painitin ang balat. Ito'y para hayaang tumagos ang init sa mas malalalim na tissue na naghihikayat ng daloy ng dugo, oxygenation at flexibility. Sinimulan niya itong gawin tuwing gabi bago matulog, karaniwan ay sa katahimikan ng kanyang banyo pagkatapos magsipilyo. Pagkatapos ng 2 linggo, tumawag po siya sa aking opisina. Sinabi niya sa akin, "Doc Rick, hindi ko po alam kung paano pa ito sasabihin, pero pakiramdam ko po buhay na ulit ang nasa ibaba ko. Hindi ko po alam kung gaano karaming pakiramdam ang nawala sa akin hanggang sa naramdaman ko itong bumalik." Iyan po ang kapangyarihan ng heat therapy. Ginigising nito ang mga bagay-bagay. Sinasabi nito sa inyong katawan, "Hoy, mahalaga pa rin ang bahaging ito." At bilang tugon, nagpapadala ang katawan ng mas maraming dugo, mas maraming sustansya, mas maraming atensyon sa lugar. Sa paglipas ng panahon, ang init na ito, kasabay ng marahang pag-uunat o masahe, ay literal na maaaring muling mag-hydrate sa tissue. Ginagawa itong mas elastiko, mas handang lumawak. Ang ilan sa aking mga pasyente ay nakapansin pa ng pagdagdag sa parehong haba kapag malambot at kapag matigas, pagkatapos lamang ng ilang linggo ng tuloy-tuloy na paglalagay, hindi dahil may idinagdag, kundi dahil ang masikip at natutulog na tissue ay sa wakas ay pinayagang makahinga muli. Ang pinakanagmarka sa akin kay Mang Gerardo ay hindi lamang ang pisikal na pagbabagong naranasan niya. Ito po ang emosyonal na pagbabago. Sinabi niya sa akin na nagsimula siyang makaramdam na mas nakatune sa kanyang katawan, mas komportable sa kanyang balat. Nasanay na po akong balewalain ang bahaging iyon ng sarili ko pag-amin niya. Ngayon, naaalala ko na akin pa rin ito. Mayroong isang bagay na malalim na nakapagpapagaling doon. Hindi po natin gaanong napag-uusapan kung paano ang intimacy sa ating sariling mga katawan ay maaaring magbalik ng kumpiyansa, hindi lamang sa silid tulugan, kundi sa kung paano natin dinadala ang ating sarili araw-araw. Ngayon, kung nag-iisip po kayo kung ligtas ang pamamaraang ito, lilinawin ko po, hanggat ang init ay banayad at hindi sobra, hindi lamang ito ligtas. Ito po ay nakapagpapanumbalik. Hindi niyo po ginugulat ang inyong katawan. Inaanyayahan niyo po itong muling kumonekta sa isang bahagi nito na napabayaan. At narito po ang bahaging nakakatuwa para sa akin, maraming lalaki na nagsasama nito sa kanilang gawain ang nagsisimulang makapansin ng banayad na pagbuti sa kontrol, sa pantog, sensitivity, kahit na sa postura. Iyan po ay dahil ang rehiyon ng pelvic ay masalimuot na konektado. Kapag ang isang bahagi ay nagising
madalas sumusunod ang iba. Para itong pagtunaw sa isang bahagi ng inyong sarili na nagyelo sa paglipas ng panahon. Ngunit narito po ang isang bagay na hindi alam ng karamihan sa mga lalaki. Isang bagay na taya ko'y wala pang nagsabi sa inyo. Kahit na may init, pag-uunat, pagtulog, at mga gawi na nagpapalakas ng testosterone, maaaring mayroon pa ring tahimik na kumokontra sa lahat ng inyong pag-unlad. Isang bagay na napakakaraniwan, napakapang-araw-araw, kaya't madalas itong napapabayaan ng tuluyan. Ang tinutukoy ko po ay ang mga nakatagong gawi, mga bagay na ginagawa nyo ngayon, madalas ng hindi namamalayan na dahan-dahang sumasabotahe sa inyong paglaki. At maliban kung haharapin nyo ang mga ito, maaaring binabawi nyo ang lahat ng pinaghirapan nyo nang hindi man lang nalalaman. Pag-usapan po natin ang 4 na pinakakaraniwang pang-araw-araw na pagkakamali na tahimik na nagdudulot ng pagliit at kung paano ang pag-aalis sa mga ito ay maaaring magbukas ng buong potensyal ng lahat ng iba pang pamamaraan na napag-usapan na natin. 5 sikreto, alisin ang mga nakatagong pumipigil. Ano ang nagpapalala nito? Ang yamatina, ang ilan sa mga pinakamakapangyarihang tagumpay sa kalusugan ay hindi nagmumula sa pagdaragdag ng higit pa. Nagmumula po sila sa pag-aalis ng kung ano ang tahimik na pumipigil sa atin. Hindi ko po malilimutan si Mang Tomas, isang 70 anyos na dating bumbero na lumapit sa akin pagkatapos subukan ang lahat. Nagawa na niya ang mga ehersisyo. Nag-uunat na siya. Binago na niya ang kanyang dieta, nagsimulang matulog, nang mas maayos nagsimula pa ngang gumamit ng heat therapy tuwing gabi. Ngunit gayunpaman ang kanyang pag-unlad ay mabagal nakakadismaya. Tiningnan niya ako ng diretso sa mata at nagtanong, "Ano po ang kulang ko, Dok? Ginagawa ko naman po lahat ng sinabi ninyo." Doon ko po siya tinanong ng ibang katanungan. Ano po ang ginagawa niyo pa rin na hindi dapat? Natahimik po siya, nag-isip, at pagkatapos ay nagsimulang lumabas ang katotohanan. Maraming oras ng pag-upo, araw-araw sa kanyang recliner, isang panggabing baso ng whiskey na tahimik na naging 2, ang parehong reseta na iniinom niya sa loob ng maraming taon na walang sino mang sumuri ulit sa kanya, at stress mula sa pag-aalaga sa kanyang asawa na kinikimkim niya para manatiling malakas. Ang kinakaharap po ni Mang Tomas ay hindi kakaiba. Sa katunayan, lagi ko po itong nakikita sa mga nakatatandang lalaki. Kahit na may tamang mga gawi na maaaring huminto ang pag-unlad dahil sa maliliit at tuloy-tuloy na mga pumipigil pang araw-araw na mga salik na tahimik na nagpapaliit ng daloy ng dugo, nagpapahina ng tissue, at sumusupil sa mga hormone nang hindi man lang natin namamalayan. Ang una at pinaka-nakapipinsala pag-upo. Mukhang simple po, ngunit ang paggugol ng halos buong araw na nakaupo, lalo na kung may masamang postura, ay pumipiga sa perineal nerve, naghihigpit sa sirkulasyon sa rehiyon ng pelvic, at binabawasan ang kakayahan ng katawan na mag-oxygenate sa mga pangunahing tissue. Sa paglipas ng panahon, hindi lamang nito pinupurol ang sensitivity, literal po itong naghihikayat ng pagliit. Nagkaroon na po ako ng mga pasyente na nakakuha ng kapansin-pansing pagbuti sa sukat at katigasan sa pamamagitan lamang ng mas madalas na pagtayo, araw-araw na paglalakad,
at paggamit ng unan na binabawasan ang presyon sa pelvic floor. Ang pangalawang nakatagong salarin ay ang alcohol. Ngayon, wala po ako rito para humusga. Marami sa atin ang nasisiyahan sa isang inumin at sa katamtaman, hindi naman po ito katapusan ng mundo. Ngunit para sa mga nakatatandang lalaki, ang alkohol ay higit pa sa pagpurol ng inyong mga pandama. Sinusupil nito ang testosterone, nagde-dehydrate sa mga tissue at pinapakipot ang mga daluyan ng dugo. Kahit na maliit na halaga, ay maaaring magkaroon ng pinagsama-samang epekto sa paglipas ng panahon. Nang bawasan ni Mang Tomas ang kanyang inumin sa isang beses 3 gabi sa isang linggo, napansin niya ang malaking pagkakaiba sa morning arousal sa loob lamang ng 2 linggo. Ang pangatlong bagay na tiningnan namin ay ang kanyang gamot. Mahigit 1 dekada na po siyang umiinom ng beta blocker para sa presyon ng dugo at isang SSRI para sa banayad na pagkabalisa. Pareho po ito, bagamat epektibo para sa kanilang mga layunin, ay kilala na pumupurol sa sexual na paggana at nagbabawas ng daloy ng dugo sa ari. Nakipagtulungan po ako sa kanyang pangunahing doktor para tuklasin ang mga alternatibo na mas malamang na hindi makagambala sa kanyang kalusugang sexual. Sa loob ng 1 buwan, mas mabuti na ang kanyang pakiramdam, hindi lamang pisikal kundi pati na rin emosyonal. At iyan po ang nagdadala sa akin sa huli at madalas na napapabaya ang salik talamak na stress. Ito po ay isang bagay na natutunan ng maraming lalaki, lalo na ang mga nakatatanda, na tiisin ng tahimik. Dala-dala nila ang mga pasanin naglalaan para sa iba, nagtitiis ng walang reklamo. Ngunit ang katawan po ay nagtatala. Kapag nasa ilalim kayo ng patuloy na mababang antas ng stress, nananatiling mataas ang inyong mga antas ng cortisol. Ang cortisol po ay isang mamamatay tao ng testosterone. Pinapakipot nito ang inyong mga daluyan ng dugo, pinapahina ang inyong tulog at pinapanatili ang inyong nervous system sa fight or flight mode. Nang tanungin ko si Mang Tomas kung ano ang ginagawa niya para mag-relax, tumawa lang siya at sinabing, "Wala po akong oras para diyan. Ngunit, nagtrabaho po kami para baguhin iyon." Nagsimula siyang maglaan ng 10 minuto tuwing umaga para maupo ng tahimik kasama ang 1 tasa ng tsaa at walang telepono. Naglalakad siya sa labas para sa sariwang hangin tuwing hapon kahit nasa paligid lang ng block. Nagsimula pa siyang magsulat sa journal ilang gabi sa 1 linggo, isang bagay na sinabi niyang parang katawa-tawa noong una, ngunit mabilis na naging paborito niyang bahagi ng araw. Binigyan siya nito ng pahintulot na sa wakas ay maging tapat sa kanyang sarili. Hindi po kalabisan na sabihin na ang pag-aalis sa mga nakatagong pumipigil na ito ay nagbago ng lahat para sa kanya. Bumuti ang kanyang daloy ng dugo, bumalik ang kanyang enerhiya at kitang-kita ang paghaba ng kanyang ari. Pakiramdam ko po sa wakas ay nakaalis na ako sa sarili kong daan, sabi niya sa akin sa huli naming check-up. At iyon po mismo ang punto. Madalas ang dahilan kung bakit hindi nakukuha ng mga lalaki ang mga resultang gusto nila ay hindi dahil hindi sila nagsisikap ng husto. Ito po ay dahil hindi nila namamalayan na kumukontra sila sa kanilang sarili. Sa pamamagitan ng pagtukoy at pag-aalis,
sa kung ano ang tahimik na sumisira sa inyong pag-unlad, gumagawa kayo ng puwang para mangyari ang tunay na pagbabago. Ngayon, malayo na po ang inyong narating. Natutunan niyo po ang 5 makapangyarihan at praktikal na mga sikreto na makakatulong na maibalik ang sinubukang kunin ng edad. Ngunit bago ko po kayo iwanan ng mga panghuling kaisipan, nais ko po kayong tanungin ng isang bagay. Paano kung ang pinakamalaking pagbabago ay hindi sa inyong katawan, kundi sa kung paano nyo nakikita ang inyong sarili? Paano kung ang tunay na tagumpay ay hindi lamang sa pagkakaroon ng dagdag na sentimetro, kundi sa muling pagbawi ng kumpiyansa, kontrol at koneksyon na inakala nyong nawala na ng tuluyan? Pagsama-samahin po natin ang lahat at pag-usapan kung ano ang nangyayari kapag ang isang lalaki ay sa wakas ay nagsimulang mamuhay mula sa lugar na iyon ng tahimik na kapangyarihan muli. Konklusyon, ano talaga ang ibig sabihin ng muling pagbawi sa inyong pagkalalaki pagkatapos ng 60? Mahigit 3 dekada na po akong umuupo sa tapat ng mga lalaking tulad ninyo. Masisipag tapat na mga lalaki na ginawa ang lahat ng tama para lamang maramdaman na pinagtaksilan sila ng kanilang mga katawan sa huling yugto ng buhay. Nakita ko po ang tahimik na pagkadismaya, ang hindi masabing kahihiyan, ang pagkabigo na dumarating kapag tumingin kayo sa ibaba at hindi nakikita ang lalaking dati kayo. At nakakita rin po ako ng iba pa isang bagay na makapangyarihan. Nakita ko po kung ano ang nangyayari kapag ang mga parehong lalaking iyon ay huminto sa pagtanggap sa paghina bilang isang tiyak na konklusyon at nagsimulang lumaban para sa kanilang sarili muli. Baka isa po kayo sa kanila. Baka sinubukan niyong magpanggap na hindi kayo naaabala nito. O baka sinisi niyo ang inyong sarili. Baka sinabi niyo sa inyong sarili na edad lang iyan, na dapat kayong magpasalamat na buhay pa at ang pag-aalala sa inyong sukat o pagganap ay vanity. Ngunit narito po ako para sabihin sa inyo ang isang bagay na sinabi ko na sa hindi mabilang na iba pa sa aking klinika. Hindi po iyan vanity, iyan po ay pagkakakilanlan. At pinahihintulutan po kayong magnasa ng higit pa para sa inyong sarili. Tunan nyo na po ngayon ang 5 napakatotoo, napakapraktikal na mga sikreto na nais malaman ng libu-libong nakatatandang lalaki ng mas maaga. Nakita nyo po kung paano ang daloy ng dugo, ang unang linya ng depensa, at kung paano ang isang simpleng pang-araw-araw na gawain tulad ng pagsasanay sa pelvic floor ay maaaring magsimulang baligtarin ang tahimik na paghinto na nangyayari sa loob ng maraming taon. Natuklasan niyo po na ang inyong katawan ay nagtataglay ng nakatagong haba sa loob ng suspensory ligament at nasa pamamagitan ng matiyaga at marahang pag-uunat. Ang ilan sa nawalang sukat na iyon ay maaaring bumalik, minsan pa nga ay higit pa sa inaasahan. Nalaman niyo po ang kapangyarihan ng mga hormone at ang hindi kapani-paniwalang papel na ginagampanan ng tamang oras ng pagkain at kalidad ng pagtulog sa pagpapanumbalik ng inyong natural na testosterone, hindi lamang para sa enerhiya at gana, kundi para sa pag-aayos ng tissue at suporta sa haba. Natutunan niyo po kung paano ang heat therapy, isang bagay na kasing simple ng isang maligamgam na tuwalya, ay maaaring muling buhayin
ang tisyu na namanhid at nanlamig sa paglipas ng panahon at tulungan itong maging malambot, flexible at buhay muli. At panghuli, nakita niyo po na ang inaalis nyo ay kasing halaga ng idinaragdag nyo ang mga oras na ginugol sa pag-upo, ang tahimik na stress, ang mga gawi at gamot na sumisipsip ng inyong lakas at kumokontra sa lahat ng sinusubukan niyong buuin. Ngunit higit pa sa agham, higit pa sa mga pamamaraan, meron pong mas malalim dito. Ang mga sikretong ito ay hindi lamang tungkol sa mga sentimetro. Ito po ay tungkol sa muling pagbawi sa isang bahagi ng inyong pagkalalaki na sinabihan kayo ng napakarami na kalimutan na. Ito po ay tungkol sa pag-alis sa tahimik na kahihiyan na masyadong madalas sumusunod sa mga tumatandang lalaki, sa silid tulugan, sa kanilang mga relasyon at sa kanilang sariling isipan. At higit sa lahat, ito po ay tungkol sa muling pagkonekta sa inyong sarili, sa inyong lakas, sa inyong kumpiyansa, sa inyong karapatang makaramdam na buo muli. Naiisip ko po ang mga lalaking tulad ni Mang Gerardo na natagpuan ang pagbabalik ng pakiramdam pagkatapos ng maraming taon ng pamamanhid. Tungkol kay Mang Geraldo na sumukat ng isang tahimik at pinaghirapang dagdag at hindi mapigilan ang ngiti. Tungkol kay Mang Roberto na dumating na nag-aalinlangan sa sarili at lumakad palabas ilang linggo pagkatapos na mas matangkad, hindi lamang pisikal, kundi pati na rin emosyonal. At si Mang Tomas na natuklasan ang mga bagay na kailangan niyang ihinto ang paggawa at sa wakas ay binitawan ang bigat na mag-isa niyang dinadala. Ang mga lalaking ito po ay hindi naging ibang tao. Bumalik po sila sa kanilang sarili. Naalala nila kung ano ang pakiramdam na mamuhay mula sa kanilang sentro na dalhin iyong banayad, ngunit hindi maikakailang enerhiyang panlalaki na hindi sumisigaw, ngunit naroroon lamang. At nais ko po iyan para sa inyo rin. Wala po akong pakialam kung gaano na kayo katanda, gaano na katagal o gaano kalayo sa tingin nyo ang inyong nadulas. Naaalala pa po ng inyong katawan. Naghihintay po ito sa inyo na magpakita para rito at mas matatag po ito kaysa sa pinaniwalaan ninyo. Ang nawala ay maaaring muling gisingin. Ang natahimik ay maaaring muling marinig at marahil ngayon ay nag-aalinlangan pa rin kayo. Nag-iisip pa rin kung sulit ba ito, kung huli na ba ang lahat. Hayaan niyo po akong sabihin sa inyo ang aking nakita lalaki sa lalaki. Hindi kailanman huli para magsimulang magpakita para sa inyong sarili. Hindi kailanman huli para makaramdam na ipinagmamalaki muli ang lalaki sa salamin. At hindi kailanman huli para mabawi ang koneksyon sa pagitan ng inyong katawan at ng inyong pagkakakilanlan. Kaya magsimula po kayo sa isang bagay. Isang pag-uunat, isang paglalakad, isang mahimbing na tulog. Isang pangako na tatayo sa halip na umupo. Isang tahimik na sandali kasama ang inyong sarili sa salamin kung saan hindi kayo titingin sa malayo. At pagkatapos ay magpatuloy po kayo. Hindi po ito tungkol sa pagiging perpekto. Ito po ay tungkol sa momentum. At kapag nabuo na ang momentum na iyon, kapag nag-align na ang mga gawi, kapag nawala na ang mga hadlang, hindi lamang mga pagbabago sa sukat ang mapapansin nyo. Mararamdaman nyo po ang mga pagbabago sa presensya,
sa kapangyarihan sa kapayapaan. Iyan po talaga ang ibig sabihin ng muling pagbawi sa inyong pagkalalaki pagkatapos ng sasponti. Hindi para maging mas bata, kundi para maging isang taong ganap na buhay muli. Ang pinakamahalagang aral mula sa ating talakayan ngayon ay at ito ang inyong katawan ay may hindi kapanipaniwalang kakayahan para sa paggaling at pagpapanibago sa anumang edad. Hindi kailanman huli para gumawa ng mga proaktibong hakbang tungo sa mas mabuting kalusugan at isang mas kasiyasiyang buhay. Ang pagyakap sa pagbabago, kahit na maliliit at tuloy-tuloy, ay maaaring humantong sa malalalim na pagbabago, hindi lamang pisikal, kundi sa inyong diwa at kung paano kayo nakikisalamuha sa mundo. Kung ang impormasyong ito po ay tumatak sa inyo o kung may kakilala kayong maaaring makinabang sa pakikinig nito, mangyaring ibahagi po ang artikulong ito. Hinihikayat ko po kayong mag-iwan ng komento sa ibaba kasama ang inyong mga saloobin o katanungan. Sisikapin ko pong basahin ang mga ito. At huwag po kalimutang mag-subscribe para sa higit pang mga kaalaman tungkol sa malusog na pagtanda at muling pagbawi ng inyong sigla. Ipagpatuloy po natin ang paglalakbay na ito ng sama-sama.